Hello, Gemini. Ano yung mga paparating sa'yo ngayong September? So, this is an overall reading. Ko-cover natin first week, second week, third week, and fourth week. But before we start, kung hindi po kayo nakaka-subscribe, at kung bago kayo dito sa aking channel, ako nga pala si Purple Teen, please don't forget to subscribe and pakitap na rin po yung bell icon. Sa mga interested sa personal reading, pumunta lang po kayo sa aking Facebook page. Doon po kayo mag-send ng private message kung magbubook kayo or mag-i-inquire. Yung link at details, hanapin nyo lang nakasulat sa description below. Remove natin tong month card. Uy, may wealth ka. Ganda, Gemini. May wealth ka dito pagdating ng fourth week of September. So, pwedeng abundant yan. Hindi lang sa material, pati sa pera, no? Pero, start muna tayo dito. Main energy mo first week of September ay boot. Gemini, increase your efforts if you want to achieve your goals. Gemini, mukhang hindi pa sapat yung pinuput mo na effort dito sa iyong projects or kung ano man itong goals mo. To be able daw na ma-achieve mo yan, kailangan i-increase mo pa yung effort mo. So, konting push, konting dagdag pa ng konting sipag at tiyaga pa, Gemini. Sandali lang, kunin ko yung ibang cards na iwan. Naiwan ng ibang cards. Sorry naman. Nililigpit ko kasi yung mga cards. Di ko sila iniiwan, nakatiwangwang dyan. Ayan, ready na. Sorry. So, ayan. Tignan naman natin pagdating sa iyong career or pera. Loan approved, Gemini. So, kung may loan ka, nag-a-apply ka ng loan, ayan na, hinihintay mong pera, ma-approve na yung loan mo. So, depende saan mo ba ito gagamitin, Gemini, itong loan mo. Pero, ang importante is ma-approve naman daw yan. Tingnan naman natin yung love life mo for the first week. Okay, so mukhang mamimiss mo na naman yung opportunity mo dito sa person. Gemini, kung pa-banjing ka daw. Ayan I did not act when I should have. Pwedeng ikaw nagsasabi nito or siya, ha? Nangihinayang siya, no? Nangihinayang tong person na to, whether ikaw man yung nagsasalita dyan o yung person mo. Kasi hindi siya gumawa ng action o hindi siya gumawa ng move nung may chance pa siya. So, this is a missed opportunity. Kaya nangihinayang ikaw o yung person. Dapat daw, Gemini, mabilis ka. Gaya nga nung sinasabi about dito sa main energy mo, yung goals mo. Huwag ka magpaiwan, Gemini, sa opportunity. Ibig sabihin, kumilos ka, gumawa ka. Ayan, mabilis. So, hindi talaga pwede yung, yung kung kailan lang nasa mood mo, tsaka mo gagawin. Ito yung time na kailangan mo sumabay sa flow habang may opportunity. Okay? So, I can see this as movement, whether sa iyong kaperahan, sa career mo, no? This is an opportunity, Gemini. So, grab this opportunity and huwag ka magpaiwan.
You have to get going, you have to stay busy para hindi nagkakaroon ng stagnant energy. Maganda yung flow, maganda yung pasok ng grasya, maganda yung ano, kumbaga ayan yung momentum eh. You have to make most of it, itong opportunity na ito. And merong Scorpio energy. It could be an ending, Gemini. So meron kang gagawing changes siguro itong first week of September. At ito yung mga changes to improve yourself, no? Ito yung mga bagay na dapat mo nang palitan, ayusin sa buhay mo para para alam mo yon, matanggal yung mga blockages and ma-improve yung dapat ma-improve sa kalagayan mo, no? So punta na tayo sa second week. Overall energy mo is the Boat. Second week of September, money or property through inheritance, winning, or windfall. So, ayan, yung mga mahilig tumaya dyan, baka naman swertihin kayo. Kasi windfall eh. So, mga mahilig magkasino, magloto. Although, hindi ko kayo ini-encourage, guys. Hindi ako sa sugal. Bisyo yan eh. Pero buhay ninyo yan. Basta ang sinasabi lang dito, most likely, malaking chance na magkakapera ka through sa isang paraan na hindi mo pinagtrabahuhan. Kagaya niyan, yung pamana. No? O babalatuan ka. Basta makaka-receive ka ng malaking amount ng money. Windfall eh. Makapulot ka pala ng isang maletang pera. Puro pera pala, oh. No? So, this is money out of luck. Hindi ito yung money na hard-earned, no? Kumbaga, hindi mo pinagpawisan pero ipagkakaloob sa'yo dahil siswertehin ka. O, baka iba naman, asyendera dyan at may malaki pala kayong mamanahin. Job loss, termination of employment. So, pwedeng iba sa inyo wala kayong trabaho this September or lalo na itong second week of September. No? Baka first week may trabaho ka pa, kamukat-mukat mo. Second week, bigla ka natanggal sa trabaho. Bigla ka nag-resign. Depende eh. Termination, yung iba dito. Matu-terminate daw kayo. So, this will not apply sa lahat ha. So, maging open-minded kayo sa readings. Kung hindi nag-fit sa inyo yung kwento, ibig sabihin hindi para sa inyo. So, get ready kasi syempre mahirap mawala ng trabaho, Gemini. Dapat may backup plan ka dyan para hindi ka mawindang or mahirapan yung ikaw at ang family mo. Values, pagdating sa love life, we have too many differences. Yan yung sinasambit mo or ng person mo. Marami kayong pagkakaiba, nagka-clash yung personalities ninyo, hindi kayo compatible sa maraming bagay, no? Madalas nagkakaroon kayo ng conflict, hindi pagkakasunduan, and ang pinagbubuntunan nyo or pinagbibintangan nyo is maraming bagay na hindi kayo pareho or yun nga, incompatibilities, and hindi kayo nakikita nyo lang na marami kayong diferensya sa isa't isa. Ibig sabihin, hindi kayo talaga the same pagdating sa mga pag-iisip, sa pag-uugali, no? Yun, napapansin nyo yung mga diferensya ninyo sa isa't isa. So, malaking talaga yan. Kung ganyan ang attitude nyo and yan yung pinapansin nyo sa isa't isa instead na yung mga positive aspects ninyo, lalo talagang masisira yung relationship nyo, Gemini, no? Kasi ang tinitignan nyo yung mga differences ninyo and hindi nyo wino-work out. So, pwede yan ang sisira totally sa sa samahan ninyo. Okay, 9 of Pentacles. So, nakikita ko dito, kung halimbawa mata-terminate kayo sa trabaho, magre-resign kayo, nakikita ko,
kakayanin ninyo with the Nine of Pentacles. So, siguro makakadiskarte kayo, hindi ko alam, somehow, magagawa ninyo ng paraan, or baka meron kasi kayong ibang, may plan B kayo, just in case mawalan kayong trabaho. Ibig sabihin, pagdating sa pera, makakadiskarte kayo, pwedeng makakumita kayo sa ibang paraan, no? O, ayan. Or, kung may naitabi kang pera, yun, magagamit mong kapital yun, kung magbi-business ka, and nakikita ko na magiging successful ka. Ayan, o. So, ito ay pagiging, independent, no? Pwedeng iba sa inyo dito, nagsosolo kayo ngayon. Solo kayo sa buhay, naatupag nyo muna yung career ninyo, yun muna yung focus nyo, hindi muna kayo nagjojowa hanggat hindi kayo nakakaipon, no? Or priority nyo yung family ninyo kasi pwede may sinusuportahan kayo sa pamilya ninyo, yan. Nakikita ko to as an independent person. Someone who is successful and hardworking and pwedeng may na-achieve na sa buhay kasi na-achieve niya mag-isa dahil masipag siya at matyaga. Someone who is deserving na i-reward niya yung sarili niya, no? Meron kang two of swords dito, Gemini. So, pwedeng hindi ka muna tutuloy dito sa bagay na gagawin mo. No? Kasi nako-confuse ka. Pwedeng naninimbang ka pa lang dito or hindi mo alam alin yung pipiliin mo, no? So, better na mag-contemplate ka muna bago papasok sa isang bagay na hindi mo alam ano yung pinapasok mo. So, wise decision naman yung Gemini. Okay lang naman maghintay kaysa naman minadali mo yung sarili mo and then nagkamali ka. No, maganda bago mo pasukin, aralin mo muna or pag-isipan mo muna mabuti bago ka mag-decide. Third week of September, Gemini, meron kang Camel. Persevere and you will overcome problems. So, siguro marami kang mga problema, Gemini, itong third week of September. Pero ang ina-assure sa'yo ni Camel is persevere lang daw. Oh. Perseverance lang kailangan mo at malalagpasan mo itong mga problema mo. Magpakatatag ka lang. No? Magpakatatag ka, Gemini. Itong third week of September kasi mukhang may kakaharapin ka dyan. Mga problema. At huwag ka mawawalan lang ng yung determinasyon mo to continue. Huwag ka magkikwit. Spending. So, mukhang mapapagastos ka daw third week of September, Gemini. You have to watch out. Lalo na dun sa mga nag-overspend dyan, wala sa budget. Pero minsan kasi dumarating yung point kahit na hindi ka pala gastos, may time na may darating na sitwasyon na mapapagastos ka sa ayaw at sa gusto mo at mukhang ito yun, no? Third week of September. Tingnan na natin yung love life mo. Damage. We are both hurting from this. So, ayan. Yung mga problems nyo dito na sinasabing differences, yung mga incompatibilities ninyo, yan ay parang yan na yung sumisira sa inyo, diba? Sinabi ko. Pareho na kayong nasasaktan dito. Pati dito sa third week of September mo. Parang nagsasama kayo, pero parang nagtitiisan na lang kayo. O parang torture na magkasama pa kayo. So, what's the point, diba? What's the point? So, nakikita ko dito kung talagang may balak pa kayong ayusin, you have to, alam mo yun, deal with these problems right away. Or, hintayin nyo na lang mag-end yung relationship nyo. Kasi, actually, pwedeng this is worse kasi, maliwanag na may damage na sasamahan ninyo. Kasi, ayan, hurting na kayo. Pareho na kayong hindi komportable, pareho na kayong nasasaktan, no? So, unhealthy na.
You will have to choose, Gemini, whether if you continue or hindi na about something, whether this is romantic, business, or anything. No, you have to choose. You will have to choose. May dalawa kang pagpipilian dito. To be able to continue, hindi pwedeng hindi ka magde-decide, hindi pwedeng hindi ka mamimili, kagaya ng sinasabi ni Two of Swords dito sa second week of September mo. So, this is a continuation ng sitwasyon mo rito. Very strong, no? And merong ending na paparating sa'yo sa third week of September. It could be your relationship or anything na nakaka-torture na matatapos na, o diba? Yan yung sinasabi sa love life mo kanina eh. Nato-torture na kayo, nasasaktan na kayo pareho dito. So, pwedeng ito yung magtatapos. Kung i-end nyo na, depende kung ano yung magiging resolution ninyo. Dalawa. Pero, nakikita ko is an ending. And kung meron man matatapos dito, kung magde-decide ka man na tapusin yan, mabubunutan ka ng tinik sa lalamunan mo. Ibig sabihin, giginhawa na yung sitwasyon mo once na matapos na to. Masakit din ang ending, pero magre-resulta ito sa relief para sa iyo, Gemini. So, fourth week of September, overall energy mo is about wealth, kayamanan, prosperity, abundance, mga material, financial, kabuhayan ninyo, no? So, ayan. Hindi ko alam kung ito ba yung focus mo or ito yung minamanifest mo or paparating sa'yo, no? Responsibilities daw, Gemini. Oh. Ang dami mong responsibilities, whether ito sa workplace mo, sa trabaho mo man ito, sa pamilya mo, no? O kung negosyo man yan, dami mong, o sa relationship mo. Kasi may may mga responsibilities dito na hindi pwedeng hindi mo gagampanan yung trabaho mo dyan. No? Kundi mawiwindang. No, pwedeng iba sa inyo napapagod, nahihirapan, na-overwhelm kayo dito sa responsibilities niyo, pero wala kayong choice kasi hindi naman pwedeng hindi niyo ipoprovide or hindi pwedeng hindi niyo gagawin yung trabaho ninyo, no? Lahat naman may responsibility. Kahit nga bata ka, responsible mo. Kung student ka, responsibility mo yun, di ba? Kung magulang ka, yung anak mo. Kung anak ka, yung magulang mo, kapatid mo. Pati sarili mo, responsibilidad mo, marami. Hindi tayo nawawalan responsibility. Sa love life mo naman, fourth week, irreplaceable. The way you love can never be matched. Although, nagkakaproblema na kayo ng person mo, ewan ko, may mga ganyan relationship na uuwi sa masaklap na ending kahit na alam nyo na naging special yung tao na yan sa inyo. Minsan may nangyari lang na mali isang kasalanan lang or isang pagkakamali tapos parang hindi nyo na maibalik yung dati. No? Kumbaga nagkalamat na. Although hindi mo madedenay na hindi mapapalitan. So baka asawa mo to. Kasi parang malalim yung malalim yung samahan ninyo. And alam mo na wala ring papalit sa role niya sa buhay mo kahit na nawala na kayo or magkahiwalay na kayo. Hindi pa rin siya mare-replace. No? Siya yung nag-iisang blank sa buhay mo kung ano man yung pangalan niya. Diba? May mga bagay lang talaga nag-i-end. It's not meant to be. Diba? If it's meant to be, mag-i-stay. If it's not, diba? Siya, kakawala sa kamay mo. Ganun lang yun. You have the King of Pentacles. So, pwedeng actually, may Cancer energy dito. Scorpio. Libra. Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ito, another strong energy ng Taurus, Virgo, Capricorn. Confused ka, Gemini, actually, you have a lot of options.
Ang maganda rito, Gemini, marami kang options. Hindi ikaw yung taong desperado na walang option. Mas mahirap yun. So, this is still a blessing, no? Something na dapat na-appreciate mo. Ang ano na lang dito, dilemma mo, Gemini, is how to choose wisely. Alin ba yung pipiliin mo dito? No? Hindi mo kailangan mabiyak yung ulo mo dyan eh. Kailangan mo lang magdasal. Ask for guidance kung talagang kahit na anong gawin mo, nahihirapan ka mag-decide. Na magbigyan ka ng clarity, ano ba yung dapat mong i-prioritize right now, what you really need, no? Basta ang maganda rito, marami kang options kaysa isa lang. Kasi ibig sabihin, kung isa lang yung cup dyan, isa lang option mo, aba, ano pa pagpipilian mo? Isa lang, mukhang yun yung dadamputin mo, wala kang choice. Yun yung mga kapit sa patalim, yun yung desperado. Pero ito, hindi ka pa totally desperate. Ibig sabihin ito, maswerte ka pa rin kaysa sa iba, Gemini. Kailangan mo lang choose wisely, no? And meron ditong King of Pentacles. So, merong mamimit ka or someone nakakilala mo pwedeng ipo-point ka niya sa right direction. Pwedeng bigyan ka niya ng business related advice, financial. Basta itong person na to is business minded. Pwedeng successful na nga ito eh. No, stable na siya sa buhay. And siguro may malasakit siya sa iyo or pwedeng marami kang kapupulutan dito sa person na to. Ibig sabihin, marami kang matututunan sa kanya pagdating sa pagbi-business or sa career, no, pagdating sa pera. So, ayan, magandang partnership 'yan, an indication kung halimbawa magkakaroon ka ng business partnership, no? Or this could be you, a reflection of you in the future na pwedeng maging successful ka pagdating sa pagbi-business or sa career mo, kung ano man yung career mo na susunod mong papasukin, Gemini, no? So, ayan, ito yung kabuuan ng September mo. First week, second week, third week, and fourth week. Don't forget to like and share, Gemini. Don't forget to subscribe kung hindi pa nakaka-subscribe. Take care and God bless.